ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Oh, so good! Romeo, so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Romeo, so tanghon! Kumeya Sotanghon. So good! Sotanghon! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo, sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Biyernes, sa 21 na sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ulo ng mga balansyadong balita, 2 LPA sa labas ng Philippine Air Responsibility may medium chance na maging bagyo. STS Odile, bantay sarado naman ang Pag-asa. 88 lugar sa bansa isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng habagat at nagdaang mga bagyo. Nationwide school drill para sa active attack incidents ikinasana sa August 25. System loss sa kuryente pinasasalo ni SP Gatchalian sa mga distribution utilities. Panibagong taas presyo naman sa petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Ninoy Aquino Day ginunita wreath laying ceremony idinaos sa NAIA.
Sunog sa residential area sa Pasay City. 2 pa hinahanap. Construction worker patay sa saksak ng kanyang pamangkin sa Pangasinan. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, bantay sarado ng DOST Pag-asa ang 3 weather system sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa huling update ng Weather Bureau, may medium chance ang low pressure area o LPA na dating bagyong Neneng na maging bagyo muli sa susunod na 24 oras. Muli itong namataan sa labas ng PAR sa laing 700 kilometers hilaga, silangan ng Itbayat sa Batanes. Bukod dito, isa pang LPA sa labas ng PAR na namataan naman sa laing 1,485 kilometers sa silangan ng Northeastern Mindanao. Ang may katamtamang tsansa ring maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Samantala, minomonitor din ng ang severe tropical storm sa Odile na nasa labas ng PAR na huling naispatan sa layong 2,635 kilometers silangan ng Southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na 110 kilometrahe kada oras, pagbugso na abot sa 135 kilometers per hour at kumikilos sa bilis na 10 kilometro kada oras. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang nasa 88 lungsod at munisipalidad sa bansa dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at pinalakas na hanging habagat. Ayon sa Office of the Civil Defense o OCD, kasama na sa listahan ang buong probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Cavite. Bukod dito, pumalo na rin sa higit 6.6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura at sektor ng agrikultura. Sa datos ng OCD, nasa higit 2,000 mga kabahayan ang napinsala ng kalamidad, kung saan 200 dito ang totally damaged. Apektado rin ang halos 2 milyong pamilya o katumbas ng higit sa 6 na milyong individual. Higit 52,000 na individual dito ang kasalukuyan pa rin nasa mga evacuation centers. Samantala, sumampa na sa 1.9 million families o higit sa 6.6 milyong individual ang apektado naman ng nagdaang mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat sa bansa. Batay sa huling datos ng Office of the Civil Defense o OCD, nagmula mga apektado sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western at Eastern Visayas, Cordillera at National Capital Region. Sa mga ito, nasa 15,523 families o 52,543 individual ang kasalukuyang nasa 701 mga evacuation centers. Upang matulungan ang mga apektadong komunidad, umabot naman sa 1 bilyong piso na ang naipamahaging tulong at assistance ng gobyerno. Magsasagawa naman ng Department of Education ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa susunod na Martes, August 25. Ayon sa DepEd, bawat regional office ay inatasang tumukoy ng eskwelahang pagdarausan ng pagsasanay, habang lahat naman ng paaralan ay kailangan magsagawa ng sariling drill kahit sa hiwalay na petsa. Paalala ng DepEd, kailangan maprioridad ang kaligtasan at psychological well-being, hindi lang ng learners kundi maging ng teaching at non-teaching personnel. Dapat umano itong tumutok sa pagiging akma sa edad, trauma-informed, kahandaan at post-incident recovery. Kasabay nito ay pinagagana na ng Department o ng DepEd ang School Disaster Risk Reduction and Management o SDRRM team bawat campus. Gagawin ng simultaneous drill matapos ang pamamaril ng isang grade 8 student sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Isa lamang ito sa 50 kaso ng school incidents na kinasasangkutan ng menor de edad mula noong June 16 batay sa datos ng Philippine National Police. Samantala, suportado ng pambansang pulisya ang ikakusang nationwide school safety drill sa August 25. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr., inatasan na nito ang mga lokal na polis na gumalaw sa mga school personnel at mga tauhan ng barangay. Bukod dito, layon din ng PNP na gamitin na ang pagkakataong ito para hasain ang koordinasyon ng PNP sa mga LGU sa panahong may active shootout. Batay sa memorandum na inilabas ng DepEd kamakailan lamang, dapat magsagawa ng drill sa lahat ng paaralan sa bansa kahit sa iba pang mga petsa.
Sumailalim sa Incident Command System o ICM course ang mga pampublikong school o school principal sa Maynila ngayong araw. Kasunod ito ng mga naitalang insidente ng pananaksak at pamamaril sa iba't ibang eskwelahan sa bansa. Layunin ng kurso na maihanda ang mga principal sa mas mabilis at organisadong pagtugon sa anumang uri ng emergency situations. Binigyan diin din sa pagsasanay ang mahalagang papel ng mga pampublikong paaralan bilang mga posibleng evacuation centers, staging area at medical posts sa panahon ng malakihang sakuna o insidente. Balansyado! 11 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang balita. Naniniwala si Custom Commissioner Ariel Nepomuceno na nagkaroon ng kababayaan si Zamboanga City Port Custom Police Chief Lieutenant Lars Jalani kaugnay ng pamamaril ng kanyang anak sa Ateneo de Zamboanga. Bagamat ipinaubayan na ni Nepomuceno sa PNP ang investigasyon, sinabi nito na malinaw na may naging kababayaan si Jalani. Kaya, una niya itong nirelieve sa pwesto. Narito ang tinig ni Nepomuceno. Kahit ano pa ang patungo ng investigasyon, meron talagang kapabayaan. Di ba? Kung iisipin mo nga, parang formalidad na lang yung investigasyon. Ano? Subalit may due process pa rin tayong binibigay dahil yan ay tinatakda naman ng batas. Ang due process ay karapatan ng lahat ng Pilipino. So yan ay iginagalang natin. Subalit, kitang-kita naman natin na may kapabayaan dahil nga bakit nasa bata, bakit nasa kotse yung dalawang baril at hindi niya hawak. At kung nasa kotse man yun, dapat nandun siya. Samantala, isang baril ang natagpuan naman sa bag ng isang 14-year-old na mag-aaral sa bayan ng Pinamungahan sa Cebu. Ayon sa Cebu Police Provincial Office, ang 35 Magnum revolver ay natuklasan ng magsagawa ng inspeksyon ng isang guro sa mga estudyante ng LUTOD National High School. Agad pinigil ang mag-aaral nang makita sa kanyang bag ang baril na nakabalot ng Manila paper. Sinabi ni Colonel Abubakar Mangele na Provincial Police Director na pina-turn over na sa otoridad ang armas para sa kaukulang documentation at disposition. Batay sa inisyal na impormasyon, ang nakumpiskang baril ay pag-aari ng lolo ng estudyante. Nakatago umano sa kabinet ang armas, subalit nagawa pa rin kunin ng estudyante hanggang sa dalhin sa kanilang paaralan. Wala namang kargang bala ang nakumpiskang Magnum 35 mula sa naturang 14-year-old na suspect. Ang menor de edad ay ni-refer sa Municipal Social Welfare and Development Office habang iniimbestigahan ang insidente. Nito lamang August 18 ay dalawang mag-aaral ang nasawi kabilang ang grade 9 student na walang habas na namaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, nagbabadyang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa nakalipas na 4 na araw na trading sa world market, maaaring idakdang adjustment sa mga sumusunod. Diesel 223 pesos kada litro, gasolina 140 pesos kada litro, kerosene 1.51 bawat litro. Ayon sa oil industry sources, nananatiling mataas ang global crude prices dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sakaling sumampa sa 2 piso kada litro ang panibagong increase sa diesel, ang retail price ay posibleng umabot muli sa 90 pesos kada litro sa iba pang mga lugar. Ang paggalaw sa halaga ng produktong petrolyo ay inanunsyo ng oil companies tuwing Lunes o isang araw bago ito maging epektibo sa araw ng Martes. Walang dapat sumalo sa technical system law sa kuryente kundi ang mga distribution utility ayon kay Senate President Win Gatchalian. Sa Senate Committee hearing on energy, giniit ni Gatchalian na dapat mag-upgrade ang mga distribution utility ng kanilang mga linya para mabawasan ang naluluging supply ng kuryente sa halip na ipasa ang gasto sa mga consumer. Ang technical system loss ay ang kuryenteng nawawala habang dumadaloy sa transmission at distribution lines. Samantalang hindi rin dapat ipasa sa mga consumer ang non-technical system loss kabilang ang ninanakaw na kuryente gaya ng paggamit ng jumper. Narito po si Senator Win Gatchalian. Sino ba may kapangyarihan na babaan itong technical losses? Ang mayroong kapangyarihan yan ay yung mga distribution utilities. Tama? Dahil sila ang pwedeng bumili ng bagong equipment, sila ang pwedeng mag-upgrade ng kanilang mga substations, ng kanilang mga linya, pwede rin silang gumamit ng mga distributed energy system tulad ng solar para hindi na magkakabit ng mahabang linya. So, ang ibig sabihin, sila ang may kapangyarihan para babaan ang technical losses.
So, ang aking pananaw dito, kung sino ang may kapangyarihan, dapat siya ang sumalo. Dahil incentives yan eh. Kung wala kang incentive na babaan at ipapasa mo lang, wala ka ring incentive na mag-invest sa mga technology. Ang dapat riyan, yung mga malalaking negosyante na hindi na naman ikahihirap yung mga munting sentimo ng pagbaba ng presyo at pagbawas ng kanilang kita, ipaubayan at wag nang sigurong ipagdamot, partner, sa ating mga consumer. Sa tagal na naman inyong nagninegosyo, marahil naman, partner, kung ang pag-uusapan ay pagbawi sa puhunan, tsak namang bawing-bawi na kayo sa lahat ng inyong mga investment na ginawa. Pero agree din ako kay Senate President Win Gatchalian na ang upgrade sa mga negosyo na yan ay kailangan din para walang systems loss, 'di ba? Para walang lugi, hindi lugi ang mga consumer, hindi ring lugi ang mga negosyante. Oo, kasi talaga namang walang kinalaman ang parang ganito yan, partner kung ikaw ay nagtitinda ng ulam at yung isang kaserolang ulam ay alam mo na kung magiging ano ang presyo pag naubos ito sa kahapunan. Pagkatapos sa pagbaba mo sa lamesa ay natapon, nabawasan, di ba? Nang 2 gayat yung ulam, ay di malulugi ka ngayon. Sasabihin mo, teka muna, malulugi tayo. Bawiin natin siya, mamimili. Oo, diba? kasi hindi naman fair yon, di ba? Kaninong kapabayaan yun? Mabuti siya na kung yung mamimili ang sumagi doon sa kaserolang may lamang ulam. Kaya natapon. Kung ang may dahilan ng pagkatapon yung sistema sa loob ng lutuan at sa loob ng karinderya. Hindi nag-iingat yung mga hindi nag-iingat yung mga trabahante, yung dinadaanan na hindi maayos, nagkakabuhol-buhol ang mga binti ng mga naghahakot. Yan ang klasikong example niyan. Anyway, tsaka yung mga jumper, dapat yung pag-implementa ng ng paghuli, pagpataw kung ano mang parusa ang dapat sa mga kumukonek sa mga jumper, 'di ba? Kasi illegal 'yan, bawal po 'yan teka muna, bawal pa, speaking of bawal at illegal, meron lang ako lilinawin sapagkat may mga tumawag sa akin, partner, may mga nagpadala pa ng mensahe na binabanatan ko raw yung certain Congressman Mike Romero ba yun, yung sa reservist. At bakit ko raw binabanatan? Teka muna, parang wala naman kaming naalala ni partner na binanatan namin. Meron, binasa namin yung news item. 'Di ba? Binasa lang ho namin yung mga news item. Kasi yung Mike Romero ay, di ba, ito yung one Pacman representative, dating tama ba? congressman. Tapos siya ay nagawaran ng sangkaterbang medalya. Tapos meron doon yung mga Gold Cross, yung mga iba pa mga medalya na nasita siya sapagkat bakit ka meron yan? Samantalang yung mga talagang nakipaglaban ng mga general ay wala. Yung mga, kumbaga, tinatawag kasing active duty na mga officers, mga sundalo na pinapadala sa gera, conflict areas. So, magandang diskusyon din naman ito na para mabalanse natin, makita natin kung deserve ba ng isang mamamayan na isang reservist. Kasi ang pagiging reservist ay voluntary din naman, partner, diba? So, ibig sabihin nito, gusto mo rin naman na mag-serve. Kumbaga sa armed forces, anumang branch po yan, kumbaga binibigay mo yung oras mo, yung panahon mo para doon. Meron tayong mga reservists na mga DJs dito. Actually, ang punto sa MBC. Yung isang tumawag sa atin ng punto, pakiklaro ko raw, kasi ang dapat daw marinig ng taong bayan, yung medalyang yon na napunta sa uniforme sa dibdib, sa uniforme nung Congressman Mike Romero. Hindi niya ito hiningi. Hindi niya ito binili. Sapagkat marami siyang mga naitutulong sa mga misyon ng AFP, kanya act of gratitude, marahil nabigyan siya ng mga ganong medalya. Yun lang butas doon siguro. Tingnan ng AFP kung bakit hindi naman masamang magbigay. Hindi naman kung nasa sistema at nasa polisiya. Depende kasi kung anong klaseng medal o honor. Yes. Merong karampatang nag-serve
na criteria para ma-satisfy, para magbigyan ka ng certain Yes. merits, 'di ba, para you can earn the medal or Pero honor. kung hindi naman dapat na ibigay yung hindi naman dapat, wag naman sapagkat talaga namang Hindi naman yata maaaring- lahat ng medal pinakyaw ni ex-congressman Romero, 'di ba? Maaari naman talagang ito'y malaking dagok at sampal at sugat at ikatatampo ito ng ibang mga lehitimo at talagang dugot pawis ang pinuhunan ng mga sundalo. Kanya lang, yung sinasabi naman, dapat marinig din ng bayan daw na itong isang hindi nalalaman ng mga tao dito sa pagiging reservist nitong si Congressman Mike Romero, kagaya nitong misyon sa mga komunidad ng Mangyan sa pamunuan ng Solcom, nag-medical aid, pagkain, solar lights sa mga mahihirap na daanan sa Santa Cruz, Occidental Mindoro. May mga binabanggit pa rito pa sa Basco Batanes. Nagbigay din daw ng tulong sa pamamagitan ng mga sundalo, mag-medical at dental mission sa Zamboanga City, sa General Santos. Marami rin pala. Marami naman pala itong ginagawa. May Sarangani, may Agusan, sa Taganak, Mapon, sa Tawi-Tawi, nagdala ng food packs, laruan, school supplies. Dami pala naman ito fire relief sa Cavite, Laguna. Tapos yung pagpapatayo ng bahay sa mga pamilya daw na nasunugan sa General Santos City na ikinatuwa ni dating Senador Manny Pacquiao. At ang sinasabi rito, hindi ito relief goods na may selfie. Ito ay diagnostic equipment sa isla na walang ospital. Ito yung sa Taganak. Na halos wala doon serbisyong medikal, mayroon doong 12 milyong pisong halaga ng medical supplies na naipaabot sa mga field unit. Yan na, ibinabanggit ko na ho yung inyong request. Noong Hulyo sa Basilan, 3 dating taga-suporta ng Abu Sayyaf kasamang sumuko sa Philippine Army, dala ang 18 high-powered firearms na ipaabot din yon sa tulong ng network ng mga reservists sa Basilan at Zamboanga, kasama si Governor Mujib Hataman, 18 armas na hindi na nagagamit ng mga Pilipino. So ito ho yung sinasabi na sino ba yung Mikey Romero sa likod ng medalyang yon? Hindi ito yung pala. Kasi pero unfortunately, dahil nga dito sa kontrobersya at usapang ito, nag-resign na siya sa reserve force, pero diba? ako kasi partner, ang aking barometro ngayon kung hindi kasabit sa flood control, para sa akin okay ka. Mapapatawad kita. Kaya ang ginawa ko, ginugol ko naman yung mama. In fairness to you. Congressman Mikey Romero involvement in flood control anomaly. Ginayong ko wala naman ako nakita ron. Siguro mag-google din naman ninyo. Kasi mahalaga yun, partner yung hindi ka nasangkot doon sa flood control, talagang hindi mo mapapatawad ang sino man pagka kasama siya sa nakabumuyamos ng mali-malita. Ang sinasabi nga dito Mikey Romero's involvement with flood control is primarily tied to humanitarian disaster response. Yun. Yun palang involvement niya. Hindi anomalya, kundi humanitarian response bilang reservist. Okay, so okay ka. Kung Mike, at yung pagre-resign mo bilang reservist, para sa akin, gentleman's yan, partner. Siguro, para ano na lang, di ba? Isang maginoong pero sabi naman niya, he's open wini-welcome niya yung validation process ng AFP, and sabi niya, I think he would support yung review verification ng mga medals and honors Tama, na yun. siguro i-review ninyo. Baka mamaya hindi lang si Congressman Mikey Romero, may maraming ganyan Malay ba natin, baka hindi lang yung iba natin na nabubulgar, mas marami pang medalya sa dibdib na hindi dapat So, okay, Congressman Mike, doon sa ating mga kaibigang nagdadamdam tila na hindi naman namin, binasa lang namin yung item, hindi naman namin inaano yung Congressman Mikey Romero ito na, palagay ko na may happy na kayo. Your side, the side of your congressman is being aired now. Thank you. 5:32 Samantala. Flash Report. Flash Report! Ilang bangkang pangisda na sira lumubog sa nang banggay ng kasalubong na barko sa Nabotas RH-23 Duque Edwin. Henry, nawalan ng kontrol at bumangga sa mga fishing vessel na nakaparada dito sa Nabotas floodgate na nagresulta ng pagkasira ng ilan at lumubog yung ilang bangka kung saan ay agad na
agad na nagkahiwa-hiwalay yung mga nakaparada. Ayon sa mga mangingisda na kanina pa yung nagagalit ito sa nangyari, kasalukuyan hinihila ng tagboat itong isang barkong pangisda patungo dito sa CPR sa loob ng Nabutas at Malabon River Floodgate nang mawala ng control at doon tinumbok yung mga nakaparada mga fishing boat na lalabas din sana. Itong floodgate, ito yung kumokontrol sa tubig papasok ng Malabon at Nabutas River kung saan dito dumadaan lahat ng barkong pamangka papunta sa CPR. Pero ang problema nabangga at sigawan itong mga mangisda dahil maghanap buhay pa sana Henry. Pero dahil doon sa nangyari ay nantala ang kanilang paglaot. Samantala, iimbestigahan itong pagkabangga at maaari daw kasuhan itong may-ari ng barko ayon sa mga nakatalagang opisyal na kumukontrol dito sa naturang floodgate. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DCRS una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Ang oras na yan ay Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Greggy. And you're watching Scene Zone. Kahit konti o madami, still bigay yung 100% natin. Yung ngayon, medyo may cholesterol to. Ganun lang nga. Alam namin, nangaasar lang siya eh. Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flood control ng iyong luha. Years ko lang Ay, 3 years pa lang dati. 3 years pa lang. Sorry. Niloloko mo lang sarili mo. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Yan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings and trends, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Muli ang aming mahal na gobernadora ngayong hapon sapagkat Quezon is Friday is Quezon Day, partner. Nasa linya na natin si Governor Helen Tan. Nais lamang po nating ipagkapuri at ikinararangal na ibinabalita sa buong Pilipinas na sa pamamagitan po ng aming mahal na gobernadora, noon pong siya'y maupo ang poverty incidence sa lalawigan ng Quezon ay 16.3, pero ngayon po ay napababa niya ng 58% at 6.9% na lamang. So dramatically, napakalaki po ng ibinaba. Yung poverty incidence, partner, yun yung kalalagayang nagpapakita ng kahirapan. Kumbaga, kumonte ang mga kababayan natin sa Quezon na ang kanilang paniniwala ay sila ay mahirap. At yun hong serbisyo para doon sa tinatawag na no balance billing, halos 1 bilyong piso na po ang sapagkat 912 million na, partner. 588,448 ang naigawad na tulong at halos 100% na po ng mga qualified inpatients ang walang binabayaran ngayon sa lahat po ng mga ospital sa Quezon Province. Kung atin pong babasahin, partner, 40,712 inpatient ang natulungan ng no balance noong 2025, noong 2026 43,415 at siguro, partner, yung mga scholars naman diyan para sa mga kabataan, hindi ba? Napakarami po nito at yung pinansyal na tulong para sa mga taga Quezon
partner, 1.6 billion pesos na. Ang naipamahagi. Okay. Marami pa po siguro napanood na naman ninyo, pero just in case, because this is a nationwide broadcast, nais lamang po namin ipagwagwagan at magbigay-pugay uli kami sa aming governor kasi natapos na yung kanyang State of the Province address. And we have here... Kailan pala nangyari yun? Last Monday. Narito na si Governor Helen. Gov, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Gov. Hi, Sir Henry, Ma'am Karen. Good afternoon. Good afternoon po. At, Congratulations pala, ma'am, sa ulat ng Lalawigan 2026. Ayan po. Ay, thank you so much po. Salamat po. Babanggitin ko lang din, partner, para dun sa mga, kasi ngayon panahon ng bagyo, panahon ng kalamidad. Diyan po sa amin sa Lalawigan ng Quezon, meron na po tayong 3 ambulance transport vehicles. Meron na tayong 12 automated weather stations. Meron 29 na units ng Smart Surveillance Monitoring System. May 13 barangay na sa iba't ibang mga munisipalidad ang meron ng magandang communication systems para po sa mabilisang pag-responde ng mga bagyo. At may mga paparating pa na mga sea ambulances at iba pang mga gamit para sa mabilis na pag-responde. Mukhang trinabaho nyo ito ng mabuti, Gov. Ang dami, ha? Okay. Yeah. Ano din, Ma'am Karen, it's a multi-year planning din. Di kayang sabay-sabay naman bigay everything, no? So, we plan yung mga procurement, like yan, of course, we prioritize yung mga high-risk island municipalities namin na prone talaga sa disaster. And very important yung pagbigay mo talaga ng mga assets sa kanila because mga 4th or 5th class municipalities to So, hindi nila kayang bumili. So, might as well kami na lang yung nagbibigay galing doon sa ating disaster fund also. But, yeah, every year, ni-schedule namin yung mga barangays and municipalities. So slowly but surely po ito, Gov. And marami rin po tayong natulungan, no, sa iba't ibang sektor na banggit na po ni Partner Henry kanina yung iba. Pero siguro yung pinaka po dito yung kung magkano na po yung pondo na ating pong nailabas para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga tulong po natin na pinansyal, pero ito pong mga to, it's in the form of mga tama ba? Gov, hindi lang siya handout meron po kayong mga programa pangkabuhayan, tama po ba? Oo, siya, meron kami, yung program namin, ma'am, hindi siya basta dole out. So, may capacity building siya kahit na as simple as pangkabuhayan na sari-sari store. So, tinuturuan ng financial literacy. Also, in-introduce namin yung mga other government institutions where they can also approach for help, no? So, like yung Small Business Corporation, we invite land bank. So, ganun yung direction ng programs namin. Wala po kaming dole out na papatawag, bibigyan ng cash, then aalis na sila. Kasi may po kami monitoring ng lahat ng recipients namin, how's the program, napakinabangan ba nila, or we also get inputs from them kung ano sa tingin nila yung better na, let's say, kung goods, no? We also get yung kanilang mga suggestions or equipment, how can we improve. So that's how we program yung mga ibinibigay namin na tulong sa different individuals and sectors or organizations and cooperatives. Pero kasi hindi pasensya na, Gov, hindi ako naka-attend, pero I'm sure si Sir si Henry ay nandoon physically. Opo. Ano
napakaganda po talaga nung mga naibalita nyo po sa inyong mga kalalawigan sa Quezon. Pero ang gusto ko pong malaman ay ano po yung mga challenges na hinarap nyo naman po bago nyo po na-prepare itong mga nais nyong iulat na good news sa ating mga kababayan. Ma'am, nakailang ano ba kayo? Nakailang bisita ba kayo sa outpatient? Hindi yan. Kasi matibay naman lang. Pero siyempre yung kalusugan na ni Manigov. Pero ma'am, gaano ba kahirap ito on the level of governance? Kasi malaking pondo nga naman ang pinag-uusapan natin, partner. Maraming proyekto, kabi-kabila, sa bayan, nagsasalim bayan. Pero yung pondo kasi ng provincial government, di naman ho yan ganun kalaki kung wawariin natin. Paano nyo nangyari nga naman na ito'y nagsabay-sabay nalampasan yung mga challenges? Ano naman to, sir, as I mentioned, ako kasi, what I usually do from day one kasi, in 2022, of course, inayos ko muna yung policy internal, no? Malinaw doon sa mga department heads at manggagawa namin sa Kapitolyo yung direction ng governance ko. So, mabuting pamamahala, no? Ibig sabihin, maayos na paggasta, no? Efficiency, then mabilis mag-utilize ng fund, no? And then, malinaw sa kanila, hindi kami nagdo-dole out, no? Alam nila na ayaw ko ng gano'n. Although, may mga pagkakataon na may mga band-aid solution ka na ibinibigay, pero sa mga selected na mga circumstances lang yon. So, of course, naka-align doon sa priorities ng healing agenda. Doon din nakaangkla yung mga ginagawa namin. And I have naman mga focal persons, no, na nag-execute ng program with my supervision. So, ang challenge lang talaga, ma'am, is on my part is time-consuming, no? Kasi lahat ng bagay, pinapakialaman, syempre from planning, from the planning to execution and then monitoring, no? So, yan yung mga reasons why every Monday, or if not every Monday, at least 2 to 3 times in a month, meron akong MANCOM with department heads or the core people who oversee the implementation of all the programs. So, lahat yon tinitingnan ko and nire-review para doon sa improvement and recalibration ng program. So, may mga realizations din kami from the time we implemented. So, in 2022, of course, may ilan kami na na-implement, pero kakaupo ko po lang nun. Then, sa pagdaan ng taon, nagre-recalibrate po kami ng mga policies, no? So, nag-i-improve kami kung paano namin ito ibibigay doon sa mga recipients namin. Or, of course, yung pondo, paano kami magpapalaki ng pondo sa health, no? Saan namin ito kukuhain. Pinaplano talaga. Challenging, ma'am, kasi may mga times, like ngayon po, August, no? Naka-half year na tayo, yung social services namin, na siya, draining na yung initial fund na inilagay namin from the annual investment plan, no? Sa aming annual budget, no? So, of course, you have to review saan kami kukuha, if there's a locally sourced ba na dumating, or may mga unimplemented programs that we need to sacrifice for us to sustain yung social services until December 31. So, yan yung mga challenges, ma'am. But, by experience from 2022, natutuwa naman ako na at the end of the year, sumweldo on time, naibigay ang benefit ng manggagawa, nag-last naman yung fund, wala namang tinanggihan, walang isinarado, yung mga ganun ba. So, basically
na ibibigay ba. May mga challenges but Na may itatawid. mga nakikita kang na itatawid. So, Oo. yun yung lagi kong sinasabi doon sa aking mga staff. Also sa mga municipal government. Lagi ko minimension sa kanila, pag tiningnan yung pondo kasi laging kulang eh. At- Programa mo, ano yung kaya mong gawin, then do it. Pero ma'am, yung kasing consistency and your consistent Yeah. consist Yung sustainability. sustainability. That's why, yun po yung Oo. pinaka spirit of my report Yes. ng ulat ko talaga is from day one na sinabi namin gagawin namin to, ang gusto naming ibida na sustain namin Na-accomplish, yung lahat actually. ng programa na inilatag namin and nakakapagdagdag pa kami. So yun na yung to summarize the message is that we're true to our promise and that we were able to do it not as a political Hindi nga lang humang basta nagawa, you exceed doon sa doon sa expectation na kanya nga sabi nga na ba consistently improving lalo na nga po yung mga programa. Well, siguro partner, ang isang mabigat na batayan din na nagpapatunay naman yung 4 na taong singkad na dire-diretso na nagawaran po kayo ng unqualified opinion ng Commission on Audit na nagsasabi nga na kapag nung nireview nila kung paano pinamahalaan lalo na ng inyo pong pamunuan ang paggamit ng pondo ng bayan, wala silang nakitang palso, wala silang nung reviewin nila malinis na napatunayan na na-utilize ng maayos yung pong pondo, Governor. Yeah, basically kami naman po nagre-review kami palagi ng performance namin sa Kapitolyo. Also yung lahat ng mga decisions namin guided kami. Laging matanong ako So, okay ba to? Sabihin paano titingnan ng COA, so yung sistema and proseso talaga na i-set na po namin yon. So sinusundan na lang namin yon. So yung pag-create ng mga new programs and how to utilize yung mga program designs and everything should be aligned with the auditing rules and regulations. So we're happy na nagagawa ng pamahalaan panlalawigan consistently po yung ganung pamamaraan. Kasi syempre yung trust din ng tao doon. Tinitingnan din nila yung performance ng Kapitolyo. Kung paano kami tinitingnan ng mga agencies na nagsusupervise doon sa aming mga ginagawa. Yung pagdagsapo ng pera. Yung nabanggit nyo kanina, Gov. Herentan, ma'am, yung sustainability, mahalaga rin po ito kasi nakikita nyo po yung growth and effect po ng pangmatagalan po na mga programa at proyekto dun po sa ating mga beneficiaries, tama po. So, kaya ito po ay inyo ring prioridad na dapat it's for the long run, pangmatagalan hanggang sa makakaya po natin, hindi lang one time, big time. Opo. That's why yung program po namin may capacity building component. Yung mga recipients namin and nagbibigay kami ng mga karagdagang kaalaman sa kanila, and then tinututukan namin like yung testimony nung isang farmer na even sa pag-harvest nila, hinahanapan namin sila sa market linkage saan merong makakabenta ng maayos na presyohan para sila ay kikita. That's how we support the farmers group, sabihin, if they're committed, we're also committed to them, na hindi namin sila iiwan. And yun din kasi dati nung nasa Congress ako, whenever I ask the national government agencies, yun yung inaasahan ko na sana ginagawa ng NGAs. Hindi yung basta pagkabigay mo, you don't measure at all the impact of what you gave to the recipient. Kailangan may continuity and it's the LGU, kaya importante talaga yung role ng
local government. Tapos ma'am, yung inclusive governance kasi we cannot deny the fact naman, partner, kagaya din sa ibang mga lalawigan, matindi ang politika din sa amin sa lalawigan ng Quezon. Pero natatawa na lang siguro. Pero yung maraming mayor ang mga nakakausap din natin, at they're very much thankful to our governor sapagkat walang ganon, wala na ngayong pinag-uusapan ganon. Ay, ikaw. Kasi so you feel very supported naman ng mga LGUs sa Gov, no? At saka ramdam ng tao kahit sino pang mayor sa inyo, sino pang barangay chairman sa inyo, naramdaman yung daloy ng tulong governor. Yes po. Kaya nga sabi nung paano ba maging how to be pero yung inclusive governance, para lang humaintindihan din ng ating mga kababayan, lalo na yung mga magsasaka, mangingisda. Ano ba yung pag sinabing inclusive governance? Kasi sir, alam niyo po, yun yung reason ng failure ng government. Pag nahahaluan ng politika yung what should be done to the people, 'di ba? Apo. So, deserve nila yon, no? Ibig sabihin, anumang sektor, just like yung sa amin, sa Quezon, we see to it na nare-review namin ano ba ang ginawa namin sa different sectors, no? And may participation sila. So, yung kasama sila doon sa pagpaplano, kasama sila doon sa execution, definitely magkakasama kami, and then magkakasama after, no, yung pag-review. Yung na-mention po ninyo earlier na sa amin kasi yung services, hindi nga siya political patronage program, no? Yung parang ibibigay mo lang sa kakampi mo, kailangan may card ka. Apo, di ba? Every color are the cards. Tapos dapat we don't do that po in Capitol. That's why lagi ko pong ipinapaliwanag sa mga tao sa amin sa Kapitolyo, hindi po kayo hinihingan ng voters ID. Common po sa LGU na nanghihingi ng voters ID. Naririnig ko po yan dati kasi nung congresswoman ako, hindi po ako botante, kasi hindi po ako bumoto, hindi po ako nakarehistro, things like that. So sa amin, basta kailangan mo ng tulong, open po yung Kapitolyo. Wala pong tinitingnan na supportive ba yung kapitan or what. And then wala po kami endorsement. Isa po yun sa paniniwala ko na nagpapatagal ng proseso ng programa, yung kailangan i-endorse pa o sasamahan ng kapitan. Kailangan parang merong palakasan, even in selection and promotion po in the Capitol. Alam na po nila yon from day one na hindi ako tumitingin doon sa family name or what, performance nila, kung ano yung assessment ng selection board at nakita doon sa performance, nire-respeto ko po yung result noong assessment, no? So, malinaw po yun doon sa Kapitolyo. Alam na nila, at alam po ng mga tao yun, no, na open po yung provincial government to everybody. Kasi nga, yung politika nagpapahirap sa mga tao. Kaya, pagka sinamahan ng politika yung mga programa, ang nagsasuffer yung mga tao eh. So, sobrang kawawa sila talaga pagka pinopolitika yung mga tao. Ma'am, siguro, partner, with your indulgence, mabanggit nyo lang po uli yung mga paparating. I would like to especially mention lang ho, pasensya na sa ibataan natin mga kababayan sa Quezon. Pero kasi yung Pogi, partner, yung Pulilio Group of Island kasi medyo nasa typhoon belt yan eh. Ma'am, may binanggit po kayo na may mga paparating pa tayong equipment para sa Pogi. Tama po ba? Opo, yung sa mga weather stations natin at barangay natin, yung communication po natin, para hindi po sila naapektuhan. And then, of course, we're working with the national government agencies also, like yung evacuation center na ginagawa ngayon. I forgot to report that actually. Opo. Dapat pala na isama.
Di ba yung a day, a night, before the ulat. And then, naalala ko ang dami namin hindi na isama sa ulat kasi nga, overwhelming. So sabi namin, we need resibo na. We need to present resibo na. We need data. And Pero ano po yung mga sa evacuation center, ma'am? We have an ongoing evacuation ng OCD po sa Panukulan. But it's in Island Barangay po where it will house yung 8 na magkakatabi na island na barangays. Wala po yung road network. So yun, so ibig sabihin, kailangan masanay sila pagka may signal na at pwede pa pong ibiyahin ng bangka, dapat madadala po doon sa Barangay Rizal po yata namin. Ibig sabihin, malaki po ito to house those in the areas. Malaki po ito, ma'am. Yeah, it's big enough to house yung mga nasa vulnerable areas in that barangay. Maliliit lang naman po yung mga barangay na yan. So, that's one. And then, I just talk again to OCD, kay Yusek Cabreros. Ano po sila, may paparating din sila in Polillo for naman mga prepositioning ng food and non-food. Things like that. So, yung partnership with doon sa when it comes to disaster, ini-strengthen po namin. And minomodernize po namin yung mga equipment namin. And napapakinabangan na po nila yung mga binigay namin sa kanila. Lalo yung mga sea ambulances, ma'am, napakalaking bagay noon. Yung ambulances, actually, mga additional na po yan. We have like, siguro po less than 100 ambulances all in all. Or 100. More than 100 na ambulances sa buong Quezon being operated by the provincial government. So, nakascatter po yan sa lahat ng bayan and then sa mga hospitals po natin, sa mga satellite offices po natin. Pag meron kaming ambulance, yung patient transport vehicle, meron po yan na isa pa na rescue naman. Rescue vehicle. So may partner siya na? Dalawa po, naka-partner po yan. So, dire-diretso yung takbo po niyan, actually 24/7 and stop na po yun. And nagdadagdag po kami kasi dahil sa non-stop po talagang nasisira na rin yung mga ambulances na mga luma namin. So magpapalitan ng bago po or dadagdag po kami ng bago. And then nakakahingi naman like mga LGUs po were given by PCSO. Ang alam ko po ang DOH nagbigay din sa kanila. Sa lahat na yung mga munisipyo po binibigyan po sila, kaya I told them to utilize it naman, hindi parang lahat sa amin. Kasi libre po sa province ang paggamit ng ambulances at saka rescue vehicle. Then we received from PCSO 2 PPV po. So nakalagay po sa provincial hospital naman namin. Yung si ambulance sa Gov, no, na banggit nyo rin na kasi para may inter-island po na naaabot yung mga malalayo pong mga isla, yung mga malalayo pong mga baryo, barangay. Yeah, we do have po lahat po ng island. May padating po kami na I think 2 na si ambulance and then patrol, 6 na patrol boat po ito for peace and order namin ito kasi yung illegal fishing po strongly na nilalabanan po namin yan. So ako na nagka-capacitate po sa mga LGU, then yung mga bantay dagat po hopefully makatulong din kami sa mga municipal government sa pagbibigay ng kaunting financial na tulong sa kanila kasi talagang very dedicated po tong ating mga bantay dagat ang layunin ko sana bago ako umalis makulong ko lahat ng mga point of entry and exit within Lamon Bay, Tayabas Bay, and Ragay Gulf. Yan po yung meron kami na pangisan. Napakahaba po na napakalawak. So, hirap
but I strategically positioned Kanya those yung mga patrol boats. paparating na mga patrol boat and ambulance, malaking tulong po yan, lalo na yung mga patrol boat. Ilan ulit yun, ma'am, yung paparating? Dalawa? Currently po kasi meron kaming 3 stations in Polillo, Perez Quezon, and Catanawan. So may 6 pong patrol boat na parating. We'll station for strategic again. And then, I think 2 sea ambulance for the 4. Cagbalite po yata yung isa namin, and then the other one in Alabat Island. Dami palang aabangan natin, ano? Oo. Siguro by na po to, before New Year po, makarating na ba? Or Sana po. Sana. Tsaka teka muna, bago natin makalimutan yung Science High School na We are applying sa DOST. Yung municipality po natin, may mabilis na yung nakapag na sila ng lupa ng mabilis. So we hope sana ito maibigay sa amin kasi hindi lang Quezon, kasi strategic po kami ang Quezon. Tapos kung mayroong capture, kung mayroong of course kung yung Pogi ay atin ding papatuloy na tinutulungan, of course dito naman sa Kapatagan, sa kabila itong 2nd district, ma'am, yung pang-ilang branch na nga uli ng PUP na possibly sa Sariaya itatayo, di ba? Opo. Actually, meron po kami doong maliit na building na pinaparehab ko po. And then, yung future use long term po namin, hopefully next year, makapag-construct kami for ilang programs. Of course, we'll start muna mga ilang programs and then habang lumalaki, sana tutulungan natin just to have an access to state university. Oo. Ganun naman talaga sapagkat isipin mo, yung plano dati lang ni Gob na one for family college graduate partner, 1 in every 4 family, meron ng 103 beneficiaries. Yung Doctor of Medicine, di ba? Wow! Dati pinag-uusapan lang natin dito yan, pinagkukwentuhan lang natin na plano. So, graduate na. Okay. Tapos yung nagdo-Doctor of Medicines. Po yan. Ma'am, ito po yung first batch po nito, no? Tama po ba? Yung first batch po namin yung 1 poor family po, yung requirements niya is of course coming from the poorest of the poor. And then wala pa pong nag-graduate sa college in the family. So in the family, no? So, and then full scholarship po yan. Any program na kinukuha ng bata, basta nag-apply siya, nakapasa siya sa assessment tool, yon. Yung College of Medicine there now, diba? 3rd year yata, or papunta na sila sa junior intern. 33 na yung beneficiaries niyan, ma'am. Magkakaroon na tayo ng 33 doktor nag-graduate dyan sa atin. Diba? Yes po. So hopefully, sila yung tutugon po doon sa mga problems natin in the areas. May mga areas po tayo na malalayo, na walang doktor, so we're hoping na magkaroon sila naman ng sa return of service, kasi may return of service po yung full dati pinaghuhuntahan lang din natin yung pagkakaroon ng College of Medicine dun sa parang kailan nga lang yun sa SLSU, di ba? Na hindi rin ninyo tinantanan ang CHED na hindi nangyayari po ito. Huwag kayo mag-alala, wala pa rin po hanggang ngayon. Ano ba yan? Doktor para sa bayan. Hindi, pero di ba may mga nag-aaral na? Oo. Well, they have survival. So I have to discuss again this coming week. Nag-initial talk na po kami ng president ng SLSU. So I'm asking him nga, sabi ko, ilan na ang commitment ng CHED para sa doktor para sa bayan. So wala pa rin. So how do we go about this? How do we proceed? So screen mo yung mga batang kaya nila talaga. Meron namang talagang, of course, may qualification po kasi sa grades, no? Yung mga bata. So definitely maraming nangunguna dyan, yung iba ay hindi naman super well off, but probably matatalino. Parents can matatalino can send them to can finance, of course, yung mga allowances. But
we have to check sino yung mga hindi because we cannot wait. Kawawa naman yung pangarap ng mga bata kung wala namang pang-allowance. So I have to go to and discuss about it. And ma'am, we would like to end this episode na doon sa isang magandang balita rin, partner, doon sa ating mga nagtutungo dyan sa ating Kapitolyo. Dahil iyan hong harapan ng Kapitolyo ay hindi na ordinaryong harapang basta pasyalan, meron na rin po yung meditation area. Ibig sabihin. Naku, may pang health and wellness na po tayo dyan, diba, Gov? Taray. Yung Paris Park natin. Paano po yan, Gov? Meditation Actually, yung Block 4 po namin. Block 4. Kasi we have like 1 to 4 na block. Yung area na yon, the kwento din, that's where the Manuel Luis Quezon nakalagay yung kanyang statue nandun. Mantayog, opo. So, opo, dun po kami nagkakaroon ng commemoration whenever August 19, Quezon Day. So, yung area na yan, parang gubat nung dumating ako, no? Dumi-dumi. Tapos, then there's a fountain. Ma'am, ano yan eh? Kinatatakutan yan actually kasi maraming... Talaga? Oo, kasi nung... kasi madilim or ano? Madilim. May mga nang hold up. Oo, talaga. Ano ba yan? Totoo yan. Na-cover ko ho yan nung reporter ako sa... talaga? Yes, ma'am. So pati ikaw natatakot kang pumunta doon? Maraming kwento riyan. But ngayon maliwanag, maaliwalas, pwede kang mag-meditate, tumambay. Di ba? Yes. So, ngayon, ginawa po namin yon, ni-repair po, and then open sa, of course, priority sectors natin like elderly, pregnant, PWD. Diba? But it's more of a quiet area. So, undi-undi po namin pinapaganda yung area, nagagamit na po nila. Actually, binuksan na namin yan last year. Just that, medyo overwhelming yung mga tao na nagpunta. And then nag-set na po kami ng policies. Although nung nag-open kami may mga policies just that hindi na-enforce properly ng aming security unit. No? So ngayon, strictly we're enforcing it and hopefully alagaan nila kasi nga syempre ginagastusan din naman yung pag-aayos, sir. So yeah, I heard nung August 19 from the time nung afternoon, may mga tao na po na naglalakad doon. Opo, at may mga may mga nagpa-schedule na ng magpag-meditate. Baka may pag-yoga. Baka may dyan, Gov, may mga mag-propose dyan, at biglang magpakasal na sa inyo. Binigyan mo sila ng idea, Ayaw kuning ninang. Di malayo yan. Baka maging, alam mo yung mga prenuptial, so shoots, baka sabi nga nila, ma'am, ngayon daw po ang Paris Park ay Instagrammable na. Anyway, Gob, salamat po ng marami sa inyo pong pagbibigay daan uli para maiparating sa ating mga kababayan ng mga plano at mga accomplishment po ng ating lalawigan. And of course, salamat din po sa inyong patuloy na pagtitiwala sa ating himpilan. Thank you so much, ma'am. Congratulations po, Gov, ulit. Maraming salamat po. Happy weekend po. Ay, sir. Yes, ma'am. Pa-announce lang po ako. May medical caravan. Opo. Surgical caravan ako. Tomorrow in Dolores. And on Sunday sa Manggalang Kiling in Sariaya. So walang pahinga si Gov. Opo. So bukas bukas is Dolores, Sunday is Sariaya. Opo. Sariaya. And then on the 29 po in Mulanay and on the 30th ay Togo. Yung exact na mga lugar, Gov, siguro check siya sa social media, sa Facebook page, no? Pabanggit na lang po. Yes, ma'am. Sa mga barangay. We will. Thank you po. Salamat, ma'am. Ingat po kayo. Thank you so much. Salamat po. Si Governor Helen Tan, ang aming masipag at mahusay na gobernadora sa lalawigan ng Quezon, Samantala. Flash Report. Flash Report! Noche, ano yan? Kumpirmado na, patay, susunog. Yes, Henry at Miss Kay, 4 na yung kinormit permang patay ng Bureau of Fire Protection ng Pasay.
ang nasawi na dito sa sunog na sumiklab sa may Tengko Street, Barangay 107 sa lungsod ng Pasay. Yung pang-apat, Henry, natagpuan dito sa isang CR habang yung tatlo pa, yung isa dito ay magkayakap, isang 3 years old at isang senior citizen, habang yung isa ay nandoon sa hindi naman kalayuan dito sa ground floor ng nasunog na bahay kanina. 4 naman yung naitalang sugatan at nasa ospital ngayon, isang mag-asawa at yung 2 anak. Pareho silang magkakaanak, Henry, nakatira dito sa bahay. Yung borders, merong borders, nakatalon lang yung borders, kaya nakaligtas dito sa sunog na sumiklab sa residential area na kung saan makikita natin na light, yari sa light materials. Maliit din yung kalsada, Henry, dito sa may Tengko Street, at pahirapan yung responde ng Bureau of Fire Protection kanina dahil yung mga nag-i-evacuate, yung mga nagsasalba ng mga kagamitan, kahit na malayo pa yung kanilang bahay sa nasusunog, nagsasalba na sila ng mga kagamitan. Kaya yung hindi pa matiyak kung ilang bahay yung natupok nitong sunog dito sa residential area. At hindi pa tukoy kung ilang pamilya at kung magkano ang halaga ng ari-arian na pinsala dito sa fire incident na umabot sa second alarm. RH27, Noche Kakas, DJ Rick, sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon
Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Champion na Milyonaryo Pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita
makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Amoy nakaka-joyful! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning! Magandang
Magandang mainit na umaga. Ito si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang mag-umaga. Maraming salamat. Una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Nakakaaway mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila. Nuto kay Attorney Cam. Attorney, pasensya na po sapagkat mamimigay lang kami ng premyo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Alright, ito na. At si Jove Jane. Ganda ng pangalan. Jove o Jove? Jove Jane Hernandez. Hello, Jove. Hello po. Hobe. Po, magandang gabi po. Paano po ba ang pag-pronounce ng inyong pangalan, ma'am? Ikaw kasi Hobe. Jovi po. Jovi. Jovi with the I. Hindi, without the I. Without the I. Oo. Bali, ang tawag po nila sa akin, Job. Jove. Wala nga po ay. O sige na. O sige na, Hobe. Ano? Hobe. Kulit mo. Hobe. Sagutin mo na ang tanong ni Ate Kay. Eto na po, Miss Jove. Ano po ang himpilan ng radyong numero 1 sa Pilipinas at number 1 sa mga, syempre taga Quezon City ka, di ba? Sa mga taga Quezon City. DZRH po. Correct ka dyan. Malaking check para sa'yo, Miss Jove Jane Hernandez. Meron kang 500 pesos in GCash. Yahoo! Basta, Thank you. Wag mong pagagalit. Salamat po. Wag mong pagagalitan si Lolo at pagka tinawag kang Hobe! Hobe! Thank you, Jove. Salamat po. At yan na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Walansyado. Lagi nating tatandaan, nais nating masenso sa buhay, wag gagawa ng masama sa kapwa. Pero unahin natin ang pananalig sa may kapal, magdasal, wag gagawa ng masama bagos gumawa ng mabuti sa kapwa. Ang paggawa ho ng mabuti kasi ay hindi magbubunga kailanman ng masama. At idagdag pa natin para tayo guminhawa, idagdag ang pagtulong sa nangangailangan dahil help is wealth. At susunod na po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina sa programang DZRH Usapang Legal. Ang kanyang topic po, kailan na pwedeng makuha na ang separation pay ng isang empleyado. May separation. Bakit? Mukhang pagod na si ate. Oo nga. Pagod na ba o ayaw nang makita ang pagmumukha ni boss? Ako po si Henry Uri. Nakikita pa daw niya ulit pagkunin na niya kanyang separation pay. At ako po si Miss Karen Oyong. Ang oras na